The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good evening. You are listening to the second segment of Counseling Time sa radio live sa streaming. Ako po yung inyong host para sa atin na second segment in substitute po para sa atin na palangga po na pastor na si Pastor Peter. For this evening, ako po substitute sa Ana at aton po na topic for this evening. Ako po, by the way, ako po si Jonathan Russell. Ang inyong po na kaibigan po ako serve at galing po ako ng United States at nag-serve kami sa isang eskwelahan doon po sa Barangay Cubay, sir, sa simbahan po din ni Pastor Peter sa MGBC. At ako po nagadala ng inyo na mensahe for this evening. What right has God in my life? Ito po ang aton na topic. Ito po ang aton na pinag-istoryahon natin because it holds value for our daily living. No? Kung paano natin maghulag, how do we understand and conceive this premise? Ang itong pong idea. Ano ang aton isabat, no? Ano ang right? Or ano ang mga rights po ng Panginoon in our life, no? Sa aton na bilang mga tao, no? We have many rights dito sa aton po na nation na palangga. If you are, for example, ikaw ay Filipino citizen, may imo din na mga property rights. Pwede ka mo hawak po ng mga hawak po ng lugta, gamit ng imong lugta for business, for living. Pwede ka magpaobra po ng bahay with under those property rights. And you also have political rights, no? Pwede ka magpili ang inyo na po na gustuhan na mga leaders kada darating po ng mga election times. And so you have many different rights as a believer in how you live and how you walk sa inyo na buhay. Pero the question becomes, what right does the Lord have sa buhay mo? Ano ba ang mga ways He gets to control, He gets to be allowed to be listened to? No, ang pag-amal natin na rights, we must consider ano ba ang dapat, no, na as a Filipino or as a citizen of a nation, kung hindi man sa Pilipinas, pwede man katulad po sa akin ng States, we have these rights because of the position na kita ginahawak, right? And under that understanding, dapat gani you have that position from a certain perspective, no? This question, itong pamangkot na kung ano ang mga rights po ng Panginoon, siguro makatanaw natin na simple po siya. Pero pag sabi natin ang Panginoon may full right, putambalon, He has right to all of our life, it is serious. Seryoso po na pinagpamangkot dahil ganyan, when we have full right to our life as Christians, the Lord has full right to our life as Christians, it should affect our daily life. No, hindi natin na pwede magsasabi ang Panginoon may dapat para magkahawak po ng buhay natin, no? para kita magpabinigay ng buhay natin sa Ana, and then we act differently according we do not act any differently. And makasabi natin, opo, sabihin mo na there's a difference or there's a right that the Lord has, but it doesn't really affect anything. And so therefore, it does not really have a right. No? Wag siya at the rights para pagsabi. What right does God have in our life? The right must be full gani. At kaya gabi po tingnan natin ang pulong ng Panginoon kung di gani nakasulat din gani nakatunan sa aton na bilang mga Kristohanon na ano ang rights po ng Panginoon sa buhay naton. Aton po na idea, the main idea for this evening is that God
the Creator and Savior and Lord Jesus has complete right to do with our lives according to His good pleasure. Ang Panginoon, the Lord, being the Creator, siya naggawa, siya nag-obra sa aton. Being our Savior, siya nagligtas po sa aton. At Panginoon sa buhay naton, may rights po ang buong buhay naton na mag-obra kung ano ang kagustuhan niya na maganda. Right? That's the preface, my friend. That's the preface why it's different than any other situation. Dahil ganit kumambal kita na He has the right. Excuse me. If another person, kapwa natin na tao, may right to control all things, ay, maging negative po siya. Well, that would be a major negative thing. Dahil may pangit or may negative connotation na magpakita kung tayo ay pakingbaba at magsunod sana, right? We look at historically, no, mga slaves, mga gailipin sa mga tao, lain yun. Dahil ganit kung saan o maghulag, saan o nagbugtaw po ang tao, saan o po ang ginapabugtaw po ng mga may mga may-ari. That's what they do. And whenever they work whenever when their boss says so, or when their master says so. And when they rest where their master says so. It's completely controlling. And it's negative. If, an important if po dito, if it's not within the order or the plan, rather, of a good master. Walang nami na master sa mga tao, right? There's no good master amongst people, amongst the world. But there is a good master, and His name is Jesus, because He is those three things, gani? He is Creator, Savior, and Lord. Why does God have the right to all of our life? To complete plan for our life? He has that right because He is Creator. Kung siya ang nag-obra po sa aton, siya making us the way that He is, and the way that He has, rather, I should say, gives us, or He has that authority sa ana po na mga ginobra. Right? God has given us life. Within the role of Creator, He has given us purpose and design. Our world is often trying to teach us. Nagasugo pala sa atin na dapat natin sundan natin ang ibang design. Na kung sa mga social life natin, sa mga relationships natin, hindi ka kinanglan magsunod sa plano po ng Diyos for relationships. Sabi po ng kalibutan, the world tells us, you don't need to follow the Lord for, sabi po nila, you don't need to follow the world for that other things. Hindi ka kailangan maging satisfied. Hindi maging satisfied po ikaw if you follow God. But God, being the designer, knows us better than you know yourself. Sabi natin, I know what makes me happy, right? I know what makes me happy. But how often is that true? Bilang beses ikaw, kaibigan, nagranasan po that in your life, you thought that it was going to make you happy. That boy, that girl, that vice. Basta inom ako. Basta gamit po ako iba't iba mga droga, vices, cigarettes, and
So on and so forth. Basta makakaon ako ng pang-apat, pang-lima na pinggan po, right? Nagka-overeating. I will be happy. But what happens? What really happens when we try to fill the God-sized hole in our hearts? What happens is that we feel sick inside. You can have the girl, you can have the boy. You can tell yourself that that will make you happy. But the design of God is fulfilling and fitting, which is far better than the vice of this world. And here's where we get to our first principle. There's a problem. There's a problem in the mindset of people. Sa atin po nakalibutan na sa panahon ng 2025, naging uso abi ang statement, follow your heart. No, sundan mo ang puso mo, right? Kung saan nadadala ang puso mo, yun ang dapat para sa iyo. Is that biblical? Is that what the Bible, is that what Jesus has for you in his life? The Bible tells us a different thing. Ano po nang sabi na po ng Panginoon sa Bible? The heart is faithful. No. The heart is deceitful. Desperately sick. Who can understand it? Wow. Ang Bible po nagsasabi, ang puso ay puno ng deceit. Puno ng pagloko, right? And do you not feel this, my friend? Do you not realize that when we live our life seeking to fulfill the feelings of our heart, we end up, kung sa Ilonggo po na phrase ang ginagamit po ng atin po na main host, sa kangkungan kita pulitin. Right? We find ourselves in a ditch. In a place in our life. Kaibigan, kung makahanap ka ng lipay sa buti, saan ka puluton? Sa binit po ng dalan, nagsuka na. Kung ikaw naghahanap ng fulfillment sa vice, how many times, kaibigan, nakakita mo, habang gabili mo ng sigarilyo mo, nakakita mo ang resulta sa package pa lang. Those aren't fake pictures. Those aren't fake pictures, my friend. That will happen to you. Hindi ka na iba, hindi ka special. Lolo ko nagpatay. The young age of 67. Pasik pa ng asawa. Buhay pa rin ng asawa. Living by herself pa rin ang asawa niya. But because he smoked and smoked and smoked and smoked and smoked, nasunog po ng lungs. Imagine mo. Sunugin po ng cigarettes. Sunugin po ng lungs mo. Adlaw-adlaw. It's not, you are not special. Hindi ka maging special na hindi ka natapnan at mga sakit na yun. Hindi ka magtanggap ng mga heart disease. Bangod sa overeating mo. Dahil yun ang fulfillment mo. Basta makakain ako, basta makabusog ako, basta tatlong pinggan, pangayawang pinggan, or whatever ang gusto mo. It will not fulfill you. Because the Lord God has a design that is different. And that's why He has the right. Why He has the right in my life? How? How does He have the right in my life? To do with our life for His good pleasure? How? Because He saved us. Ang Panginoon nagligtas po sa aton.
Panginoon bilang tagaligtas ay nagabukas at nagapangayos ang relationship natin sa Diyos. Reminding ourselves, ang Ama na sa langit ay perfect, set apart, holy. Remember, when we all get to heaven, the message that will be there, the song that we will sing, the song that the angels sing, is holy, holy, holy. Banal, banal. May pagkaiba, iba. Fully different. Kinangnan it taga-ayos. Basi, nakakita po natin, we are full of sin, rebellion. Kung diin ganit na mga kasalanan, og tugid kami og tugid kami punta. Right? Hindi natin mahambal. We cannot say that the world is fully perfect. Tayo din naman nagkakasalanan. We all have sinned and fall short of the glory of God. Naging ayos po ng sira ng relationship si Jesus. By man's rebellion from God's design. Ang Diyos nagaligtas sa aton para ibawi. Para ibawi ag pabalik. And we love Him and follow Him and give our life to Him. Walking in Jesus calls us to share the message of good news of relationship, to be brought back in unity sa Ama. Kaibigan, like we said earlier, the heart is deceitful. But what we also ought to know is that tayo na mga tao, tayo na mga minority na sa rebellion. Basi, tanan ang creation po ng ginobra po ng Panginoon, bye-bye, yung nagapundo kung diin ang ginsugo ng Ama. What nagalampos eh? Sometimes may mga high tides, may mga low tides, pero uwa halin sa pisto niya. The ocean stays in its boundaries. The rivers flow downhill. Nagaiba po ang tubig eh. Sige lang kapuntang paidalon po ang tubig. Hindi mo kaya pasakain sa babaw. Unless may low point niya. Water consistently flows downward. Hindi siya nagkontra sa gravity. Ang gravity din naman patuloy. Hangin din naman, nagapadayon. Wala siya nagauntat. Ang mga planeta natin, ang sun, nagasunod. O diyamang gihapon. Nagakarayo parang gihapon. Ang mga planets, no? Mga stars. Nagasunod po sa linya po ng Panginoon. Mga sapat, right? Creatures. They grow, they fruitful and multiply. Walang mga sapat. Hindi nagkasunod sa plano pa ng Panginoon. Right? They grow and they fulfill their plan. They fulfill their need. Hasta gani nasa unity sila. So, tayo mga kaibigan kong amat, no? Nagatanaw kita sa kalibutan. We look at the world and we think to ourselves, at least hindi ako katulad kay pare. At least hindi ako katulad kay ante, no? Kita mo si ante, ah. Pwerte gini mo pangaway sa anang asawa. Pwerte mo pang chismis sa barangay. Pwerte mo na pang singgit sa anang maunga. Hampak ko na ng mga unga niya. Pero ako, record na ako. I don't know, fill in the blank, whatever, right? We do this thing about comparing ourselves. Oh, I'm not like you. Well, at least I'm not like you. At least I don't do that. So may atan mo po na ginatawag na pet sin gyapon. Right? Sin that we allowed to stick around. Para mamalagay natin na,
Hindi to mabahuli. Kaya dahil nakikita ko sa balita, right? At least I didn't kill anyone. Di ba kita mo sa news, may nagganon. Wala akong ginaobra. We do this comparison to those who are also in rebellion. There's an interesting story in the book of in the Gospels. In that story, Jesus is walking, and I believe it's on Palm Sunday. On Palm Sunday, which is coming up in our calendar. Palm Sunday. There on Palm Sunday, they are worshiping, and then many of them say to stop worshiping him. And so when they see him and they are worshiping, may nagsabi na hindi dapat i-worship. Ano po nang sabi ng Panginoon? What does the Lord say? If they stop, maybe the rocks will cry out, or the rocks will cry out. In our lives, kaibigan, I don't know about you, nakakita mo ang nakasabat o nakaistorya po ang isang bato? What pa, di ba? But do we believe that the creation is seeking to give glory to the Father? Opo, sa ilan na way, right? Sa ilan na mga way, nagasunod sanda sa plano po ng Panginoon. They do that by what? By what way? By fulfilling their plan. What's the plan for a Christian, right? In his life. We should share the gospel, do the Great Commission, have families. Mga kaibigan, having a family, having children, getting married, unless na piling mo na yung tawag po ng Panginoon na hindi ka dapat pangasawa, in that case, obviously don't. But if the Lord is pushing you towards marriage, what are you waiting for? What are you waiting for? Year after year, month after month. Ano natabo? Those non-believers. I hear it in the street. I hear it from my friends in the church. Well, we're poor. We cannot pay for such and such an expense. Such and such need. Gusto natin taon namin na buhay ang atin ng mga bata. So what really happens is instead of having 3 or 4 or 5 or 6, 7, 8, 3 or 4 or 5 kids, what happens is we only have one for whatever reason. And then nobody follows the Lord. Because if the family does not believe on the Lord Jesus for the size of their family, obviously, we're not saying if you have only 1 kid, 2 kids, it's a sin. Obviously not. But what we're saying is, if you could have, but you chose to have a higher quality of life, and not so much here, sa province, but in the cities, in the places there where there's economics, buti po ng mga economics, and especially in the States, to those who are listening in the States, if you are living your life, I'll say this in English first. If you are living your life and saying, I don't have any money, I don't have enough money to live, I don't have enough money to have kids, pero may bit-bit po ng cellphone na 500, 600, 700 USD, may computer ka pa, you also have a computer that's $500 and $600 and $700. What are you doing? You're not really poor. You're not really poor. You're just selfish.
And especially if you're in the States, you have a car, brand new. Payments monthly of $500 and $600 and $700. And but you won't have kids? You won't follow the Lord in the planning of your life? When you get around to it, when you get around to having kids, you'll be 35, 40 years old. And when you're 35 years old, ito po ang problem kung 35, 40 years old ka o nga. Plus 18 years, alam ba? 37 ka o nga. Di 58? 58 ka bago nagagawa po ang bata sa bahay mo kung sabihin natin only 18 years, maybe 25 years. You're well into your senior citizen years. Before. Ay, naggawa kita sa atin po na teaching line. Pero ang point natin ginmasabi, kung nagpalago ang sarili mo for the sake na palaguin mo lang na panami ikaw lang imo na buhay, mamalay no na natin. At uwa ikat mga children, pero ako ka na Kristohanon. The problem is, ang iba nang ungay, tabo! We are going towards distinction kung hindi kita magpaabo. And obviously, take care of them. But that's what life is for. Puro lang ka nami, puro lang ka panami, puro lang ka papahuway, puro lang ka pa salary mo, inom-inom lang kape, sunod-sunod lang sa simbahan, pero ang pagbuhay na service to the Lord Jesus Christ, to raising up a godly family, nawa dyan sa buhay mo? Ano ka ba? Seryoso ka ba? Follow the plan for God's life. Yun ang panghiwa. Why has God have the right sa buhay natin? Dahil ginobra na kami. Paano siya may right sa buhay natin? Dahil ginligtas na kami. Para sa ano na bagay? Naging tao ka, din dapat natin itao ng right sa Panginoon dahil sa Ama or sa Lord. Ang Lordship po ni Jesus nagatawag sa mga tao bilang Panginoon, ang pagkapanginoon ang atin po na Diyos ni si Yesu Kristo ay nagatawag ang mga tao na tao ang ilan na buhay sa ana. At buligan niya na kami maghulag, magsunod. Sa ano ganit na foundation ng Bible ng katudlo? A foundation of stone or a foundation of rock. Or sa atin po, concrete foundation for our reality in this world in heaven. Para po sa atin na sa kalibutan. Ag sa langit. Kaibigan, hindi na sapat para maging obra po ng Panginoon sa buhay natin that God created us. Hindi po sapat. Hindi po sapat. Naging obra po at ginligtas kami. Kinanglan po ang Diyos naton maging Panginoon sa buhay naton. Maging Lord. Kung ano na isugo sa aton, dapat gani isugo, isundon naton. How? Through fear and trembling. Through hard work in following Jesus. Not for our own salvation, but because the Lord Jesus loved us. 1 John 1:9, I believe. No, that's not correct. I'm not sure about the reference. Nasasabi, basta in one of the books, the epistle books of John, 1, 2, or 3, nasasabi, we love Him because He first loved us. Hindi kita nagpalangga, Panginoon, para ligtasan kita. Hindi kita nagpalangga ang Panginoon para iligtas na kami.
Napalangga naton ang Panginoon dahil ginligtas na kami. It is the finished work of the Lord Jesus. So let us follow that plan sa buhay naton. So if you have your Bibles with you this evening, our text this evening is in the book of John, chapter 9, verse 3 to 7. There it says this, Jesus answered, "It is neither this man who sinned, nor his parents, but it is so that the work of God might be displayed in him. We must work the works of him who sent me as long as it is day. Night is coming when no man can work. While I am in the world, I am the light of the world." When he had said this, he spat on the ground and made clay with his spittle and applied the clay to his eyes and said to him, "Go and wash in the pool of Siloam," which is translated sent. So he went away and washed and came back seeing. Mga kaibigan, may right po ang Panginoon sa buhay ninyo. May right po ang Panginoon sa buhay natin. Atin po na first story. We're going to look at 3 stories quickly. But our first story can be titled, not who sinned, but who planned. Mga kaibigan, pwede natin sabi na ginatao it right ang Panginoon sa buhay natin. Si Jesus, sa story po natin ginbasa, nakilala ang isang bulag na tao, one blind man. And on the way, he was asked by his people, why was the blind man blind? From birth. Ang mga kibahan niya, mga disciples na nagpamangkot. Dahil nagpamangkot sa anak kung sino nagkasalanan. Sino nagsala? Ang ano na tatay o ano na nanay. And he told him, for the sake of God's work being done in him. Imo ang sabat? Imo ang answer? Pwede po ang Panginoon mahawak ang buhay mo, matao simot sakit, tao simot discomfort, displeasure, para mapakita po ang plano na sa buhay mo? Does God have the right to tell you that you have to suffer? May right po ang Panginoon. Masabi sa kay Jim Elliot, isang missionary sa bansa po ng Africa, na gusto na idaog ang mga tribal people. This tribal people traditional gihapon sila. Nag-follow sa practices nila. Sila ay nagsuksok ng mga loincloth print sa panahon ni Jim Elliot. Sila ay nagagamit ng pana na pang harvesting, pang hunter-gathering. At sa pinaka-ulihi, cannibalist sila. Cannibalist sila. Masabi kita na ginapadaog natin ang ilan na kalag. Ginapa-share ni Jim Elliot ang kaligtasan po ni Kristo. Mga kaibigan, tanan ang tao need Jesus. And Jim Elliot knew that. So Jim Elliot follows the plan, the work, sa buhay nana. Sa isang panahon, isang adlaw, nagpunta si Jim Elliot. Nag-first encounter sa tribo po na ito. At ano naging resulta ng first encounter? Patay. Daywang tao. Jim Elliot and one other was killed that day in the river. 3 of them nagpunta. Isya po nag-uwi. What a chance. What a chance na nagwali. What a chance nag-share ng kaligtasan po ni Kristo.
when that third man went home that day, he thought it was over. He thought his loved ones, his co-workers in the faith, were dead for nothing. Wasn't na nagtao chance eh. Patay agad. Wasn't na nagtao chance. Pwede po ng Panginoon magamit ang aton po na buhay para sa plano niya. Para sa plano niya. Dahil nangyari po kay Jim Elliot, ang kibahan na. His friends, that third man, grabe ang isog ng pangatlong tao na to. Hindi siya nag-uwi sa Amerika, hindi siya nagbalik, hindi siya nag-give up. Nagbalik imaw sa same tribe. And the very man, ang mismo tao nagpatay kay si Jim Elliot, daog para kay Kristo at nasunod sana sa buong buhay nila. Nakabaton sila sa kay Jesus at nag-mission ang tao na to. Hasta nagpatay ang tao na to, magulang. Does God have the right to cause pain in our life? Ang tao na to sa story sa Bible, natin po nang basa sa John chapter 9. This person is called a man. So, generously speaking, he was at least 15 years old. Kinsi ka anyos ang ana na edad pag darating si Jesus sa buhay niya. We don't know, maybe older pa, maybe 30, 40, 20, 30, 40 years old. At ano ang kanyang trabaho niya? Dahil bulag po siya ng tao, hindi siya nakatrabaho. Pobre siya. Wait nag-alaga sana dahil pobre siya. He was only a leech on the back of society. Wa siya panao. Wa siya ibulig sa family niya. Beggar lamang imaw. But he suffered 15 years through pain, rejection, hunger, darkness, all for a man. All for a man he did not know to spit on the ground and mix up mud and put it on his eyes. Mga kaibigan, hindi dapat natin i-romanticize ang scripture. Let us be clear. That blind man, sino din nakaranasan sticking mud on your eyes? Masakit? O manami po ang feeling niya? Kaping spittle pa. Kaping pilo pa ng laway pa ng tao. Hindi natin, we cannot romanticize the scripture. It's mud. Dirty po ang mud. Tapakan ng tao. O siyan mo, tandaan nyo sa panahon po ni Jesus, ano ang transportation? Mga sapat. Giiwan ng mga sapat, ang mga donkey, mga kabayo. Bilin it dumi. Bilin it ilan ng mga manures sa dalan. So it is completely possible that the spittle that they mixed, that Jesus mixed, was dirty. Higko o clean ang pilo po ng Panginoon. Ang laway po ng Panginoon. Higko pa rin gyapon, right? He's a person. Jesus is a person. It's not, do not romanticize the Bible to make it something that is not. At ginbutang sa ana na mata. Tapos kinsugo. Palimpyo ka to. Palimpyo ka to. Go and wash. And the man goes and wash. And just simply comes back seeing. Again, the miracles of the Lord Jesus, wait hocus pocus, wait sinasabi, wait tudo na pagpangamuyo, wait katulad ng mga false faith healers sa aton.
What mga ganon na nakatabo na that they have to work, they have to conjure up something to happen. No. Jesus mixes the mud and he fixes that, puts it on his eyes, and he tells him to go and walk. Go and clean. Palimpyo ka to. I hope, my friends, that you would give God right to use your pain, to use your discomfort for the glory of God. For the glory of God. The second place I want to look this evening as we go towards the end of this hour is in the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 1, na nakita po tayo ang tinatawag po ng Panginoon sa buhay po ni Jeremiah. And it tells us an important line, an important message in the life of Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verse 5 says this, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. And then I said, Alas, Lord God, I do not know how to speak. This is Jeremiah. Because I am a youth. But the Lord said to me, Do not say I am a youth, because wherever I send you, you shall go. And all that I have commanded you, you shall speak. And do not be afraid of them, for I am with you. Ang Panginoon nagsasabi, I know you. Ang Panginoon nagsasabi, I send you. At ang Panginoon din naman nagsasugo, I'm with you. 5 through 9 sounds a lot like the Great Commission. Sunod mo sa plano ko, and I will be with you even to the end of the age. Kung tayo ay maghulag sa kay Jesus, sunod sa ana with Jesus is not simply to gut it out. Pag sabi natin na gut it out, parang makita natin ang symbol sa social media. Alam kong kamo nakakita po ang example like rise and grind. Kailangan ka maghugod, kailangan ka magsipag, kailangan ka mag-isog para maka-grow, para maka-develop, para tao ang tanan ang gusto mo sa buhay mo para makakuha. Hindi. Para gani for the sake of being better. Ang Panginoon hindi nasabi, sunod ka sa akin. Pag kung tumba ka, problema ka gid sa akon. Hindi. The Lord never said, don't fail, or else. Hindi. Si Jesus ay nagatudlo. Walking with a father. Walking with Jesus is like walking with a father who knows us deeply. Though ang tawag po ang trabaho completely. At nagkahawak ng aton po na ilima sa kibahan ni Jesus. Ang buhay Kristohanon, hindi alangambal na magpaisog-isog ka lang, magpabaskog ka lang. Para lang pakita na sapat ikaw sa Panginoon. Hindi. Para gani makahambal, para gani katulad po ng isang ama. May sugo po, opo, may obra. Pero kilala po ang ama, ang trabaho. Kilala po ang ama. And He's presently holding our hands. Presently holding our hands. Ang Diyos hindi nagkasugo, go therefore to all nations, teaching them what I have commanded you. At bahala ka mo dyan. Kamu lang bahala mo dyan. No. Iba. He is presently with us. Ang una-una na trabaho ay nagagawa po sa pagkibahan kay Jesus. Kibahan kay Jesus hasta nagalapit kita sa
sa will po ng Panginoon. So gusto po ng Panginoon sa buhay natin. Na nagpili kita ang gusto po ng Diyos, hindi ang gusto natin. First, hindi kita nagabaton ang mga fleshly desires, mga bisyo. Ang amat-amat kita't iwan. At sunod sa plano niya. Hasta nag-abot kita sa perfection. Saan kita nag-abot sa perfection? Doon po lang sa langit. When we go in heaven and walk faithfully, at ubos po ang katawan nito na nagasampit magkasalanan, invite to sin. Hasta naging unified kita sa plano po ng Diyos na may ligaya doon po sa langit. Doon sa langit po tayo magsasamba sana at makilala sana mas may dalom adlaw-adlaw sa langit. We do not fully know God even in heaven. That's good. We learn of the gospel. We study the gospel in heaven. Getting to know Him better for all eternity. Ang right po ng Panginoon ay nasa na dapat na naiiba ng aton po ng gusto. Becoming His will. Ang aton na will na dapat maging ana na will. Hindi kita nag-iba. When we pray, we change our will to be aligned with the Lord. Hindi tayo nag-pa-align ang will sa Lord sa aton. Ang pangatlo, doon po si Ezekiel, in summary, for the sake of time. Tinawag po ng Panginoon si Ezekiel sa mga tao na tig-askid na ulo. The nation of Israel is a rebellious house. Sabi po ng Panginoon sa kay Ezekiel, dapat tayo din naman, hindi kita magpaiwan. Hindi kita untat ang ministry. So that's why we have it titled, I called you even when it's hard. Ang right po ng Panginoon sa buhay natin is to do His will and to speak His message. Hindi kita nagawali ang gospel ni John o ibang tao o even isang grupo. Dahil hindi kita ginapamangkot, no? Sa langit. Sing ganit na denomination ikaw? Sing ganit na denomination ikaw? Mga Baptist ikaw? Or Pentecostal? Or fundamental? Kung fundamental ka, o doon ka sa isang korto. Kung Baptist ka, doon ka sa isang korto. Kung Pentecostal ka, doon ka sa concert. No. Dapat realizing that we're preaching the gospel, ang mensahe ang atang po ginawalay na si Jesus ay nagligtas sa mga kasalanan po na tao. At dapat natin ibaton sana at magsunod sana na gusto sa buhay natin. That is the message that we ought to be bringing. Not the message of denomination, group, people, or person, but a message of salvation, but that of God. Hindi nasa tao, pero sa Panginoon. We have no right. What that right? Mapaiba po ang mensahe natin. Ang tinawag po sa buhay po ng Ezekiel ay hindi naisto ng ana na paghalaga, hindi nagamaliit po ng ana na po ng halaga dahil pila lang nakabaton. Dahil kung study mo ang Ezekiel, nag-reject, halos nagabaton. Pero kung tayo ay sunod po sa plano po ng Panginoon, nagapatuloy tayo even in the times of struggle. Jesus is with us even when people reject it. Tinawag po ng Panginoon sa aton ay magpadala po ng kaligtasan po sa iba. At ang mga resulta na ay nabala sa banal po na Espiritu.
Kung amat nag-struggle kita, dahil ba magpasunod sa faithfulness dahil kulang nakasulod. Dapat natin matanda na ang tinawag po ng Panginoon sa buhay natin ay maging obedient. Maging obedient. Sana. Ang Great Commission is to do the Great Commission. Ang tinawag po ng Panginoon sa buhay natin ay mas importante sa mga resulta or sa mga obra. Dahil ganit nakakilala natin. Ang aton po na Panginoon, aton po na call ay simple lamang. Dewang bagay lamang. Maghanap at mga tama na ginapakita sa Bible. At suko ang buhay natin sa mga tama po na ito. Mga truths po na ito. Ito po ang ating po lihing idea. Ang Panginoon natin may right matawag sa aton kung di inanan na gusto. Sa anan na mabuting pleasure regardless of earthly results. Ang Panginoon may dapat may right para itawag ang mga tao na magsuko ang ila buhay at puso sa hari na walang iba na si Jesucristo. Na nagtao at halaga sa buhay na sa mundo po na walang halaga kung uwa at Jesus. Si Kristo ay nagpatawag sa aton na matao ang aton buhay sa ana. Ito po ang worship. Ito po ang buhay na dapat natin sundon. Na mas manami sa iba't ibang mga bagay sa mundo. Ito po ang bagay sa kalibutan na dapat natin isundon ang magandang plano. Suko ang aton na buhay sa Panginoon na may kaluoy sa aton. Naging ligtas na kami at nagatawag ang mga kasalanan na tao pabalik sa banal na relationship sa ana lamang. Sa pamagitan lamang po ng dugo ni Kristo. Anang unga. Tao naton dapat tanan sa Panginoon. Give your life to Jesus. Give your life to Jesus. Allow Him to do His good pleasure in your life. Allow Him to use your pain. Allow Him to be and walk with you sa buong buhay mo. Allow Him to call you wherever you go despite challenges. Tao natin ang buong puso sa Panginoon dahil siya ay nagpalangga at nag-alaga sa aton. Yun po ang mensahe natin. Ano po ng right ng Panginoon? Kompleto na right sa buhay natin. Magandang plano po ang Diyos para sa aton. Bamangkot, saan natin? Isuko ang buhay natin sana. This has been Counseling Times Radio live streaming part 2 with the topic, What Right Has God in My Life? Ako po nagsasubstitute para po kay Pastor Peter, ang ating po na pinakagwapo na pastor sa buong mga iba nagawalay sa radio station. Mga close second ka mo tanan na, hindi ka mo magsasabi na ginambal ka mo na iba. Pero pag may una, right? Ako po nag-substitute sana. So obviously, pangayaw ako dyan, pangatlo ka mo dyan. So, this has been, again, radio program natin. Coming this Tuesday, may aton po rin day-by-day radio broadcast. Ako po ang host na doon, alas 3 ng Martes hasta alas 4. At imaman din ang sa Wednesday, The Living Word radio broadcast sa kay Pastor Peter. Ang pinakagwapo na pastor sa radio. At ang iba-iba mga programs sa kay Pastor Jonathan Altes at sa kay Pastor De La Cruz din naman. Sabado at I think Thursday ang ilan na programming. All 3 to 4 in the afternoon. So pag abot po ng
kape ng alas 3, pabuksan nyo ang radio nyo. Ako po nag-host sa inyo this afternoon at this evening po at nag-invite sa inyo. Sukuan natin ang buhay sa dugo po ni Kristo. Give our lives to the Lord Jesus today, for He cares for us. Ako po yung inyong kaibigan. Should we pray first? Lord, I thank you for this time together that you've given us. Lord, kung may mga messages na dapat gani paabutan ng mga listeners naton, buligan ni mo sanda na mapagpabaton, maging faithful sa gusto mo sa ilang na buhay. Kami man din, in this coming week, help us to follow and serve you well. I bless ni mo ang mga online radio listeners and sa radio din naman. Kapasalamat po sa staff ng station po nito sa oras po nito. Sila ay nagahugod pagserbisyo sa station para sa pagpatuloy ang programming nito. Bless ni mo ang Kihilig family and aton po na owner po din. Kung din sa naidala, iingatan mo sanda palagi. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po yung inyo na host this evening. Ako po si Jonathan Russell ang nag-shoutout ako kay Ma'am Auntie, kay Ma'am Renalyn. Good evening po Ma'am Renalyn at sa kay Ma'am Maika. Good evening po sa inyo tanan. Sana naging blessed ka mo sa atin po na time together at magpatuloy sa pagpamati ang programming naton sa radio. Until next week, Sunday night, 7 to 8. And the other programming na sabi ko kaya na. May God bless you and keep you. May His face shine upon you. And may He give you peace. Good night and God bless.